Seminaryo. Dito hinuhubog ang mga pari at brothers ng inaharap. Dito nila inihahanda ang sarili sa kanilang pagiging punong lingkod ng simbahan at ng bayan. Ilang beses ko nang narinig sa marami na ang seminaryo daw ay isang mataas na bakod na malayo sa realidad ng lipunan. Mga mistulang anghel daw ang nakatira dito na hindi marunong gumawa ng kasalanan. Pero para sa akin, ang seminaryo ay ang aking tahanan. Ang seminaryo kasi para sa akin, hindi lang siya basta isang lugar, kundi ito ay isang tahanan. Tahanan, sabi nila, nanggaling daw to sa salitang tahan, kung saan mayroong kapayapaan, pagmamahalan at pagkakaisa. Ito rin ay isang lugar na kung saan hinuhubog ka bilang isang tunay na tao. Meron kayong schedule, ordinary schedule, araw-araw, halos pare-pareho yung ginagawa mo. Kaya yung iba nagtatanong, hindi ka ba nagsasawa pa ulit-ulit yung ginagawa nyo araw-araw? Depende na rin yan kung paano mo tignan yung bawat araw na lumilipas sa seminaryo. Dahil para sa akin, hindi sila pare-pareho. At araw-araw, mayroong bagong sorpresa ng Diyos. Ilang taon na rin akong naririto sa loob ng seminaryo, pero nakakatawang isipin na parang kahapon ko lang narating ang lugar na ito. At ang mahigit na isang dekadang kailangan mong hintayin ay hindi mo mapapansing darating. Kusang maglalaho na lang ito. Hindi ako magsisinungaling, hindi madali ang buhay sa loob. Kakapal ang kalyo sa mga palad mo at magkakalaman ng muscles ang katawan mo. Pero nagpapasalamat ako at napasok ako dito. Dito ko natutunang magtrabaho at mahalin ito ng husto. Sa humigit kumulang 2 oras na pagtatrabaho ko araw-araw, mas natutunan kong makibagay sa mga tao na hindi pang opisina ang tipo. Sa palagay ko, mas lumaki ang paggalang na binibigay ko sa kanila. Hindi man ako maging isang basurero o hardinero sa hinaharap, alam kong may dignidad sa mga trabahong yon. Alam ko kasi naranasan ko. Nung una, akala ko pag pumasok ko ng seminaryo, mas mapapalayo ako sa mga pamilya ko, sa mga magulang ko. Pero mali pala ako. Actually, mas napalapit pa nga ako eh. Kasi dito ko sa seminaryo na nakilala yung talagang sarili ko. Nakita ko yung mga pagkukulang ko, yung mga kakayahan ko. Nakita ko yung mga dating mga problema na tinatakasan ko. Yun pala yung dapat kong ginagawa ng solusyon. Walang halong biro pero dito ako unang natutong magbasa. Magbasa hindi lang para sa pansarili kong pangangailangan, pero lalong higit para may maibahagi ako sa iba. Lalong higit sa kabataan. Hindi naman kailangang matalino ka. Kailangan lang may pagsisikap ka at tiyaga at ibinibigay mo ang puso mo sa ginagawa mo. Sabi nga ni San Juan Bosco, do your ordinary duties extraordinarily well. Siyempre, hindi seminaryo ang seminaryo kung walang pagdarasal. Dito, hindi lang kami sama-sama naglalaro, nag-aaral, kumakain, nagtatrabaho. Pero higit sa lahat, sama-sama kami nagdarasal.
sa loob, hindi lang yung pakikitungo ko sa ibang tao yung lumago. Napansin ko rin na pati yung pakikitungo ko sa Diyos, mas lumalim siya. Dati, corny ang dating kapag nakakarinig ako ng mga taong nagsasabing ang pananalangin daw ang bumubuhay sa kanila. Pero ngayon, siguro, corny na rin ako. Hindi na siguro ako mabubuhay pa kung walang dasal. Ito na ang aking ikalawang oxygen. Ang kabuuan ng buhay namin sa loob ay kumakatawan sa pang-araw-araw na pagpapanibago ng aming desisyong hanapin ang kalooban ng Diyos sa loob ng bakod na ito. At sa araw-araw ng aming buhay sa loob, may kakaibang galak. Mayroong sayang hindi mo maipaliwanag. Ang trabaho, pag-aaral, pananalangin at marami pang ibang pinagdaraanan namin araw-araw ay may katumbas na pagkubog sa bawat isa sa amin. Dito sa seminaryo, hinuhubog kami upang maging isang tunay na taong may isip, may puso at may lamang nakakaintindi, nakakaramdam at nagmamahal. Sumibol na ang pag-asa sa silangan, hatid sa ating buhay at kapayapaan. Haharapin muli ating kinabukasan, pangarap ay nagkakaisang bayan. Masdan mo mga muka sa karamihan, mga bantayog ng bagong kabayanihan. Kabataang Pilipino, hindi magpapaiwan, naglilingkod, nangunguna sa lipunan. Sumpang wagas, kailanman ay di kukupas. Asahan mo, kalakbay mo, Pilipino.